ka ba'y suliran sa kinabuhi? Wala ba'y kalinaw ang imong hunahuna? Buot ka bang makaangkon o paglaom sa kinabuhing dayon? Ani ay programa sa radyo nga gimugna alang kanimo Balik sa Dios. Uban sa iyang alagad Pastor Orly Higiliena nga magasaysay kanimo sa pulong o gahom sa Dios. Hello, kumusta? Ug maayong buntag kaninyong tanan mga kaigsuonan. Welcome na usab ning atong tulumanon sa radyo. Balik sa Dios nga inyong mabati matag Domingo. Gikan sa alas 6:30 hangtod sa alas 7 sa buntag dinhi lamang ning 11 ug 19 nga radio station sa probinsya sa Biliran, ang 103.9 radyo natin FM. Ning buntag, kumusta mo? Ang inaot ko nga naamong sa kapiskay sa inyong mga panglawas o padayon ta nga mga lagad sa Ginoo. Salamat kaayo sa kalampusan gahapon sa fellowship sa mga katatayan sa BSD diha sa Labtek, Barangay Labtek, Kalubian, Leyte. So mga kaigsuon diha, salamat kaayo Pastor Noe, Brother salamat kaayo PD, salamat kaayo o kaninyong tanan diha sa pag-accommodate sa atong mga katatayan gikan diri sa Biliran. Ayan, og sa atong mga kaigsunan diha sa Villa Caniha, Villa Consuelo, diha sa Imelda, o diha po sa Liko, maing buntag ninyo ha, o bisan pa sa Sampaw, dinhi sa Larasabal, sa tanang mga Assembly of God nga simbahan dinhi sa section sa Biliran, kaninyong tanan mga pastor, maayong buntag. O belated birthday greetings ngadto kang Jake Villardo, kang George, si Kapitan ba ni? George Captain de la Peña, si Geraldine Quaison o si Inday Gian Piri Stanislao, si Brother Joel Briones o si Brother Ruben Villegas. Og ning adlaw happy birthday ngadto kang Brother Ramel Cero. So pagampo na ko kaninyong tanan nga nagasaulog sa adlaw na tawhan ninyo ha. Napadayon ng Dios nga magapanalangin na kaninyo. Di ay matahom nga awit sa dili pa nga itong mensahe. If my people
nato ang matahom nga awit mga higala. Father, heal our land. Og may pagpaminaw nila ni Ate Alice and Kuya Nap Durano. Ang ako nga si Nay Rachel og si Jane. Bisan pa sila si Brother Rinhard, sila si Brother Rico, Brother Ryan, ug sila Trix diha sa Tabango, maayong buntag Trix. Og ang mga kauban nato diha sa Matango. Sila si Pastor Cesar Dacones o sila si Bibim, Chiri, kaninyong tanan diha, taga Matango, sila Nanay Pising o si Pastor Badoy. Maing buntag ninyo. Mga gikan karon mga 15 na kaadlaw, mga higala, o mauna ang atong piniliay kon election. Nining tungura, makita nato og mabati ang atong mga kandidato nga naa nagabaat-baat na sa kalsada des atong mga barangay sa pagpangumpanya. Apil na niini ang akong mga higalang kapitan, sila si Kapitan Liubi Hadulco, ang among barangay captain, ug si Kapitan George De La Peña. Kay nanagan man ni sila pagka konsihal din sa atong lungsod. So pagampo na mga kapitan nga makalapos sa mo. Ayan. So dili nato na ikatingala uban may saba alingog-ngog man yung mga tawhana. Tungod kay mao na ni election time man og uban sa ilang mga sound system nga gimuntar diha silang mga sakyanan. Ang uban mohimo og rally, mao gida ang mahimong dagan sa atong panahon karon. So pamatila ninyo. Timbang-timbang ang ilang gisulti unya ayaw mo pagpasulsol sa mga tao ba labi na og ilang kontra. Kay wa man gyoy kontra politika nga mudaig ba sa ilang kontra. Di gyud mudaot gina sila. Ug ning tungora mga kaigsunan, ang mga politiko bisag unsa pa ka maayo ang ilang isulti na agyoy negative nga mga komentaryo nga mabati. Bisag unsa pa ka maayo ang ilang buhaton nining mga panahon na bahiran gid na og pamulitika, di gid na kalikayan. Di gid na kalikayan. Kinila karong report diha sa Cebu, Brad Michael, nga si President Marcos mianha. Unya, himuon na, ipatupad na ang 20 pesos kilos bugas. Ha? Ha? Hinamdamos pagpamumpanya ni President Marcos. Nga naigan siya nga, kung inyo kong piliyon pagka-presidente, akong ihatag, himuon nga ang bugas, 20 pesos na lang ang kilo. Nanya, last Tuesday, dito siya Cebu. Ug mao ni mga kaigsunan, sugda niya din sa Visayas. 20 pesos ang presyo sa usaha kilong bugas. Laliman kadana. Pero tanawa ra gud ninyo. 20 pesos ang kilo sa bugas. Pero karon mga kaigsunan, alam niyo po, ang buying price sa NFA, ang NFA ba, National Food Authority, mo palit sa humay nga tipasi. Clean and dry, ang palit nila 23 ngadto 34 ang kilo. May panit pa na ha? May panit pa na, dry and clean la. Pero ang ilang pagpalit ana is 23 ngadto 34 ang kilo. Unya, ibaligya na karon og 20 pesos ang kilo kada bugas. Ha? Alam mo, para nako mga kaigsunan, kon ipatupad yun insakto, maglukso-lukso yun ang atong mga kaigsuunang pobre sa kalipay. Laliman ka niya na. Karon, tagpilag bugas 40, 38. Okay?
Pero ang dakong pangutana diha, mao nga nganong karon raman nga ting eleksyon. Dapat unta ba? To show your sincerity. Tingali after sa paglingkod, mga 1 year, di pa na mahimo kay siyempre adjustment. Pero aron lang pagtangtang ba sa doubt, gisugdan ta na a year before ang election o how many months before. Mao nga di kalikayan. Dili kalikayan ang tao o magduda kon nganong naani karon. Sa nag-ingon kanina, nga bisag unsa ka maayo ang imong buhaton, basta niining panahon na kuluran gid na. Matud pa ni Abi Binay, pagpamumpanya niya, gibuhat na ganis gobyerno ang maayo, 20 pesos na ang kilo sa bugas, napagihapoy mo kontra. Maolagi na. Kay di lagi kalikayan kay nganong wa man na iimpusa ni adtong miaging mga buwan. Ngan nganong karon ra man na. Mangutana gid ang tao kay di man ugaok ang tao mga kaigsonan. So maglukso-lukso og tinuod na. Tinuod na. Ikaduha nga pangutana, how long will it last? Tuloy-tuloy na ba ni? Balik ko na, ang NFA mo palit dry and clean nga humay with husk pa na, panit. 23 nga tos 34. Then the government may baligya og 20 pesos per kilo. Now, how long will it last? Hangtod kanus ani, mulungtad, magpadayon ba ni? Kaya ang huna-huna sa mga tao, tingalig karon ron kiting election, then after sa election, labi nagmapilde. Mawa na pod. Para na kumayag ni unta, bisag adto la ni ibutang, ihulog sa mga kadiwa centers. O niya, bisag limitado la, basta kay naa. Para sa mga pobre, nagkalisod in town, hikahos ng mga Filipino, okay na ni. Pero mga kaigsonan, maulagi nga hangtod kanus-a. Dili bakha ni matud pa nila nga pautotla ba? Pautotla. Pagkuha la sa simpatiya kun buto sa mga tao. Di kita kalikayan ha? Di kalikayan ang naanang mga huna-huna. Dinhi sa Biblia, ani ay maayong sitas kon bersikulo alang natong tanan nga mga butante nga maghatag nato giya sa atong pagbutar. Ato nang mabasa diya sa Proverbio 29 bersikulo 2. Nagaingon nga kun ang taong matarong mao'y magdumala, mao'y mga siwa, mao'y naas otoridad. Malipay ang mga tao. Apan kung ang daotang tao mao'y naas sa pangkagamhanan, kung gahom, kung authority, pwesto, maguol ang mga tao. Maninag maayo. So, balik ko na kung ang maayong tao mao'y naas pangkagamhanan, malipay ang mga tao. Pero kung ang daotang tao naas pangkagamhanan, maguol ang mga tao. Balik-balik ta sa mga nangaging mga administrasyon, panahon ni Duterte, purbida ang mga tao. Matud pa nila nalipay sila kay murag safety ang mga tao. Pero bali pong hilak-yagik sa mga taong na biktima. Uba na ang human rights mga kaigsonan, purbida. Daghan kayo. Reklamo. Patay dito, patay diri. O niya karon, lain na sad. Naagyapoy maayo. Naagyapoy reklamo. Kaya ni ana po kuno ang droga. Ambot ang sa nakatinood. See? So, kining maong bersikulo, ato makita din ang buti pasabot ani mga kaigsonan, nagdepende ang mga tao sa ilang leader.
nagdepende ang usa ka bansa, ang usa ka lungsod, ang usa ka probinsya sa ilang leader. Mao nga mga katawhan, mga botante, ayuha pagpili ang mga tao nga naa magpapili nato. Ug alang naman po sa mga leader, mauni siya ang basihan kung maayo ka ba nga leader nga nagdumala, mausad ang reaksyon sa mga tao. Okay? Reaksyon sa mga tao. Kung makita mo nga ang mga tao may clamor, something is wrong. Di man tuod perfect ba? Wa may perfect. Pero kung makita nato nga kadaghan na kinahanglan nga naatay gitawag og pag-evaluate sa atong mga performance. So ako balikon, mga botante, ayaw nato sa pagpili ang tao nga atong ibutang sa pwesto. Kay malipay man ta kung maayo sila, ano? Pero kung dautan gani, ang naa diha, mag-antos pud ta. Nakabati mo? Kuha ilang base. Last year, misuroy ko din sa Region 8, uban sa akong asawa. Kaya gipasuroy mi. Nga to Southern Leyte. Then, pag nga to na mo summer, humanla pagkuha na ng San Juanico, padung na nga to Santa Rita. Pastilan. Ang daan, hilabihan yung lisura. Hilabihan yung lisura. Amot giayad na baka nakaroon at panungos katbalugan. Kaya padung tamis katbalugan na to. Hilabihan yung lisura ang daan. Lubak-lubak. So, may abot may burunggan, may abot may artichigan eh. Og, nag-interview ko mga tao kung anong inaanak kaguba ang ilang mga daan primary road para magyuna kung maharli ka. Alam mo, wa gining laing tubag sa ako ang ilang kuan. Tinor sa ilang tubag. Sir, maunang inaanak ng mga daan na diha kay ang among mga politiko na mawi pa sa ilang gasto panahon sa eleksyon. Mauna ilang tubag yun. Why line? So, kung imo nang timbang-timbangon ng ilang tubag, daw ilang haom, ilang butang ang pagsisi, pagbasol, sayop sa ilang mga political leaders. Hilabihang lisura. Amot, giayo na baka anak karon basta kay, pag nga to na ko, maingon dyan ko nga, di na ko mubalik din hiway. Kung alang-alang lang imong shock, o niya, mga bushing sa imong sakyanan, basta kay, katilaw ka gayon. Kung di na kong balik din he. O niya, nag-imbita ko duha ka pastor, usa sa Katbalugan, usa po sa Burungan. Ang gipanganis na Val, sa Biliran. Pastor sila. Niya, akong gisuroy sa atong mga matahom din ng mga lugar. Alam niyo po ang ilang komentaryo? Pastor, believe jugos inyo din eh. Kay bisag asang suok-suok sa inyong lugar, simentado, maayog daan, lalimang kadaan na. Believe sila, di lang kay maayo tag mga talanaon o mga busay din eh. Pero ang mga lugar ba, ang daan, mga simentado, matud pa nila ha, bisan asang suok ka. Sumura garbo pod ko eh. Ha? Garbo pod ko sa atong mga political leaders din eh. Nga wa magpasagad, ano? Kining mga espinas. Brother Orly, mura na mahag nangumpan niya sa mga espina. Dili ni pangumpan niya mga kaig. Natural lang na nga ato silang ilhon ng ila po mga performance. Oy. Dili na kuan kay bisag kinsang tawana basta maayo gani gibuhat naagin na mga pagdaig. Lagad pod. Alam mo mga kaigsonan, ang tao ganing di mo daig sa usa ka tawo nga bisag maayo yang gibuhat, duhara na. Di gani na niya kaaway, may kaawa na. Oo. So mao na. Laliman ka ng ilang komentaryo bisag asang suok-suok sa tungkuan lugar simentado. Samantala mo nga itong kakaton pagkaton ako,
Orbidang lubak-lubak sa ilang karsada. Labi natin kabukiran. Unsa na ka dito? O makumungad to? Busa, salamat kayo. Salamat kayo. Mao nga, kinahanglan nga atong buhato na mga kaigsuonan. Kung ang atong mga political leaders nagbuhat og may nakita nato, worthy sila sa atong mga pagdaig. Pero og naapoy mga gitawag nato og mga kabulastugan, din ato pong sawayon. Aba na problema. Okay? Ayaw kong ing na nga maghimog kabulastugan imo pagyapong daigon. Tanawa, paminawa ang Santiago Kapitulo 2, versikulo 17. Nagaingon kini, respetuhi ang tanang tao. Magminahalay kamo ingon nga managsuon. Kahadlokin ninyo ang Diyos og pasidonggi ang hari. Kining hari dinhi mao ni ang politika ruler sa ilang panahon. Sa ato ni mga politiko po ni karon mga kaigsoon atong presidente unsa panadiha basta naas pang gobernohan. Kung nagbuhat sila maayo, ato nang hatagan sila pagdaig. Natural na. Gibutang nas Ginoo diha sila. Normal gina mga kaigsuonan. Busa, kaninyong magpapili karong panahon sa piniliay base sa atong teksto. Siguruha ninyo nga ang inyong motibo mao gyud ang pagserbisyo, dili ang inyong kaugalingong mga interest. Ay sagad ra ba gayod basta mauning panahon na mabitaw nga nagka maot-maot ang imahe sa mga politiko tungod sa mga gitawag sa in English og mga shenanigans nga ginabuhat. So, kung ang inyo ganing kaugalingon ra ang inyong hunahunaon, ang Biblia nga atong teksto nagaingon, maguol ang mga tao. Pero kung ipakita ninyo ang tinuod nga serbisyo, malipay gyud ang mga tao. Busa, siguruha ang inyong motibo. Magpapili ta mo tungod kay ang inyong kasing-kasing gustong muselbi sa mga tao. Muhimo og sakripisyo dili kay mamintaha magpahimulos sa kahigayunan. Kay kung nagsalig mo nga naamoy kwarta panahon sa eleksyon, unya kaya mong manghatag og kwarta alang sa inyong boto, sultihan ta mo basta kay mauna ang buhaton ninyo nga dili maayo. Moabot gyud ang panahon nga ang inyong kwarta dili na naagdon sa mga tao. Last election, base sa survey, 30% ra sa mga Filipino ang wa makasinati nga sa ilang pagbuto nakadawat silang kwarta. 30% ra. Sagad niini kini mga taong educated, mga taong well-off, kana bang may mga kwarta na. Say, naani sa syudad o unsa pan. O kung ato nang tanawon, 70% of the Filipino people, kwarta ang nahimong issue nila sa pagbutar. Kita mo diana, napahimuslan ang mga nagkinahanglan panahon sa eleksyon. Pero ang balikon, character matters. Character matters. Moabot jud ang panahon nga ang mga tao musuka na tungod sa dili maayo nga mga buhat nga nakita sa ilang mga leaders. Mao nga naay atong gitawag og people power. Naay gitawag nato og rebellion o sa pana civil disobedience. It's because of that. Mga higala, mahimo lamang nimo kana nga serbisyo kung mobalik ka sa Ginoo. Kay hangtod nga ang Dios dili maoy magagiya nimuha, magakontrola nimuha. Magpadayon ka sa imong hinakog, kinaugalingon nga pagkinabuhi aron lang pagtagbaw sa imong mga gusto. Pero ako nagatuo nga gibutang kas Ginoo diha aron gamiton ka sa pagserbisyo sa mga tao. Kaya ang kining politiko, grupo man kuni politics,
grupo ni nga naghimo og mga butang nga maayo alang sa kadaghanan. Mao nay politika. Ug nang hinaot ko nga mobarugta ni anang maong calling ug sa inyong pagnabigar pagampo nako nga ang Ginoo mao'y mahimaya sa inyong mga kinabuhi. Magampo ko alang ninyong mga kandidato. Lord, salamat Ginoo nining untaga sa mga pagpahinomdom alang sa matag usa ka mga kandidato o botante. Ginoo, nakasalalay God ang among mga kaugmaon diha nimo ha, tinuod na. Pero ni ay mga butang o Dios nga mag-complicate, magkalisod ni maghatag problema sa mga tao God nga naa nagadumala. Ang imong pulo nagaingon, righteousness exalts a nation, but sin reproves. Lord, nag-ampo mi. Nagiyahan mo ang mga tao sa ilang pagpili. O ang mga tao Ginoo nga nagpapili, Lord, na sila kasing-kasing nga mo serbisyo sa mga tao. Dili ang ilang kaugalingong huna, kaayuhan ang gihuna-huna, kundili ang mga tao. Nag-ampo ko Ginoo nga makigistorya ka sa ilang mga kasing-kasing nga unahon kanila kay gawas nimo Ginoo wa sila mahimo sa ilang kaugalingon. Basta among ampo ang tanang mga senador, tanang mga kongresmang magpapili, mga governor, mga mayor, God o sangguniang panglalawigan, sangguniang bayan. Ako nag-ampo din sa amo in particular God, sa among mayor, Gretchen Espina, mga Espinas Ginoo, Jerry Boy, Lord Gerard, ug ang magpapili para karon Ginoo silang tanan among giampo nga wa Ginoo untoward incident unlike sa ubang lugar Lord nga naanay mga dili maayo, but here in the province of Biliran, pray God for a peaceful, orderly election. Salamat kay Lord ug sa tanan naminaw karon Ginoo, panalangin ni bisan pa among mga sponsor bisan pang station, dalaygon ka sa walay katapusan in Jesus name. Amen. Wala na ko'y panahon mga igsoon o padayon kong ka-invite ninyo ha sa pag-join sa among Sunday service ning adlaw diha sa Balik sa Diyos Church at Baglang sa Evacuation Center tunga-tunga sa Barangay Agpangyo ug Talastusan. Hangtod sa gayon ning sa mga oras ug istasyon kini si Brother Orly. Ing kaninyo, God loves you and vote wisely. God bless. Ang ganda ng buhay, mahal kong Diyos. Sana papuri sa'yo'y tunay na malubos. Nais kong mabuhay sa mundong kay ganda, na dinadakila'y pangalan mo tuwi na. Ikaw na ang bahala sa amin naman, at sa mga araw na darating pa. Dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin naman, at sa mga araw na darating pa. Tanging sa'yo lamang hihingi ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Our town, our radio, Radio Natin. From the most trusted name in radio